Okay mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin galing po sa ating Kabayan News PH. At dito ay lalagyan ho natin ng mga sarili nating opinyon sa mga pangyayari pong nagaganap sa politika at iba pang mga balita. Ito ang title, kakapasok lang, nagkagulo na laglagan sa Senado at Kamara by Cam. Report may nabunyag PBBM lagot. Patungkol po dyan ang ating panonoorin at bibigyan ng sariling opinyon. Kung ready na kayo, o nga pala wala pala akong intro. Tara, i-play na po natin ng sabay-sabay. Kong, sorry ma'am, you have an explanation lang po doon sa blank pages po. Like ma'am, madali lang po Sorry. for our next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. May event. Ma'am, can you explain daw po yung For the an explanation lang po. event na lang po. Mga kabayan, Ito nga, umiiwas nga daw no. Siyempre, sasabihin ng mga taga-kabila at suportahan na rin natin, baka naman talagang nagmamadali. Di ba? kanya-kanyang iwas at paliwanag ang mga May miyembro event ng Kongreso at Senado kaugnay sa anomalya at issue sa blankong dokumento sa BICAM report para Ayun. sa 2025 budget ng Pilipinas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayun nga naguguluhan din ako dito. Legit na ba talaga na totoong pinirmahan niya yon? Kasi ang iniisip ko dito mga kapatid, pinirmahan niya. Tapos sinasabi nung iba na hindi dapat sila managot. Kapag sinabi nilang hindi dapat sila ang mananagot, ibig sabihin parang tinanggap nilang totoo yan. No, parang 'di ba no? Ayan lang sarili natin opinion ha. Matatandaan na ibinunyag ni dating Pangulong Duterte ang kanyang natuklasan na may malaking anomalya sa BICAM report na pinirmahan oo, yung ng papel. mga miyembro nito mula sa Senado at Kongreso. Agoy. Matapos ibunyag ni FPRRD at Congressman Ungab ang mga blankong dokumento, agad naman na nagpaliwanag at sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga paratang ni Duterte at Congressman Ungab kung saan ay sinabi pa ni PBBM na nagsisinungaling itong si Duterte. Pero sa kabila ng mga paliwanag ni PBBM kaugnay dito, hindi naman ito umubra sa ilang mga senador at congressman at naniniwala silang may malaking discrepancy o milagro sa nasabing Vice-Cam report. Isa si Congressman Raul Manuel at mga miyembro ng Makabayan Black ang kumastigo kay PBBM at mga miyembro nito na hindi ito dapat palampasin. So ibig sabihin, itong mga Makabayan Black ba yan? Makabayan Black ba sila? Sila Raul Manuel? Mukhang hindi na rin sila sang-ayon, hindi daw dapat palampasin. Ha! Problematic yung BICAM report, ang epekto nun ay hanggang dun sa yung final product, which is the 2025 national budget through the General Appropriations Act. Sa bahagi din ng Malacanang, hindi ba sila nagtataka kung saan ang galing? Hindi din pwedeng palampasin ito na bakit nangyari ito. Kasi kung papalampasin natin to, yan, baka yung mga susunod na BICAM report, di pwede pala, mas marami pa yung blanco. Kasi ang sasabihin lang ay, basta okay yung enrolled bill. Kumbaga nakalusot naman nung una. Kaya siguro baka ito pwede na. Nako mga kapatid. Ay pwedeng hayaan na kung ano naman yung nasa BICAM report. Hindi naman pwede din yun. Nako. Samantalang iwas po siya naman at tila takot na takot sa media. Itong si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi siya pwedeng huminto kahit 1 minute kasi nga nagmamadali. Kayo naman. Matapos niya ng paliwanag, kaugnay sa pinirmahan nilang Vice-Cam report, kahit alam nilang may mga blankong dokumento sa ilang pahina nito. Ayon sa kongresista, nagmamadali ito, kaya hindi niya pinaunlakan ang mga media na Nagmamadali, may event aabang sa kanya. Bagay na lalong nagduda ang taong bayan na may hocus-pocus o sabwatan sa kanilang pinirmahang blankong dokumento. May nakita rin akong post sa Facebook na sinasabi na baka wala pa daw script. Totoo nga ba yun? Question mark lang, Hanggang ngayon, wala pa rin paliwanag kaugnay ng blankong items ang mga miyembro ng BICAM sa Kamara. Si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, na Hirap acting niyan. chairperson ng House Committee on Appropriations, umiwas sa mga tauhan ng media. Kong, sorry ma'am, you have an explanation lang po doon sa blank pages po. Like ma'am, madali OMG. lang po for our next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, can you explain daw Social, po yung For the an explanation lang po. event na lang po. Pwede naman niyang sabihin na hindi, sige, sasagutin ko yan next time, huwag kayong mag-alala.
Next time, promise, sasagutin ko yan. Pwede siguro yun. Ado alas 9:30 gabi ng Webes, January 23, matapos O kaya magpa-schedule. No? dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol pa ito ng House reporters para muling tanungin House hinggil sa reporters, mga aligasyon kaugnay ng budget. Lagot. Pero nagmamadali umano ito at tumanggi nang magbigay ng pahayag. Naka! Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Hindi, Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Sa panig naman ng Senado, hindi umubra ang pagtatanggol ni Senate President Escudero sa kanilang pinirmahan na dokumento kung saan ay sinabi niya na posible o pwede pang baguhin ito dahil baka daw may nakaligtaan lang o may hindi maiiwasang discrepancy, bagay na sinagot ng ilang kongresista. Nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. Paniniwala naman ni Pasig City Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, limitado lamang sa typographical errors at minor corrections ang trabaho ng Technical Working Group sa BICAM report. Ang alam ko po dyan, usually, a blanket authority na ganyan, it has to do with typographical errors. Dahil sa controversial na BICAM report na pilit na pinapalusot ng Malacanang, Senado at Kamara, dumarami lalo ang mga bumabatikos dito at naninindigan sila na dapat ipawalang bisa ito dahil may malaking problemang haharapin ang bansa at mga Pinoy dahil nakasalalay dito ang pera ng taong bayan. Oo. Even nga yung mga makabayan black na hindi pabor kay BP Sara, sang-ayon. Oo. Even yung mga dilaw, nakakampi na ng pula ngayon, sang-ayon na merong blanco. Ay! Hala! Base dito kay Kuya Coach Oli, pagkakaunawa ko, mismo ang ibang mga kulay naniniwala na may pirmahang nangyayari na blanco. Yung fill in the blank ba yun? So, sino ang dapat managot dito? Diba? Hindi naman po pwedeng palampasin na lang to at tumawala na naman tayo. Baka wala na naman tayong mahita dito habang kwentuhan na lang ng kwentuhan. Gaya nung nangyari sa PCSO na mayroong picture tapos yung damit nakikita tapos laging nananalo na hindi na natin nalaman kung ano ang kasunod ng issue na yun. Ngayon, ang tanong, baka naman, alam natin mas malala ito dahil pera na ng taong basa bagay, pera pa rin naman or budget. Yan, ewan ko, di ko alam. Pero ito malala, di ba? Malala yung pangyayari. Gaano katotoo? Kailangan maging legit talaga. Ang dami na nagsasalita na may pirmahan nangyari. Mismo si Madam Aimee nagsalita na rin. Di ba? Blankong papel, yun pa nga yung kanyang term na ginamit, no? So, sino ang dapat managot dyan? So wala na tayong pinagtatalunan dito. Natural, yung mga members ng BICAM na pumirma, ipagtatanggol ang sarili nila. Ayun. So ang nagtatanggi na lang na merong blank space dyan ay kayo-kayong pumirma. OMG. Kung sino yung mga pumirma, sa tingin ko, baka nga yun talaga ang malagot.